Si Lucy Madrigal ay ipinanganak sa isang probinsya ng Pilipinas na may marangyang buhay na puno ng pribilehiyo at mataas na inaasahan. Ang kanyang ama na si Theodoro ay isang kilalang personalidad sa larangan ng real estate, habang ang kanyang ina na si Evelyn ay isang respetadong socialite na kilala sa mundo ng mga elite. Mula pagkabata, si Lucy ay lumaki sa ilalim ng mahigpit na gabay ng kanyang mga magulang na tinitiyak na ang bawat aspeto ng kanyang buhay ay perpekto, mula sa kanyang edukasyon hanggang sa kanyang mga aktibidad at maging ang mga tao na kanyang kinakasama. Pinaaral si Lucy sa mga eksklusibong paaralan, kung saan ang bawat galaw niya ay tinutukan. Sa lingguhang schedule niya, kasama ang mga leksyon sa equestrian at piano, pati na rin ang pagdaloo sa mga social gatherings ng mga kilalang pamilya. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ng kanyang mga magulang para sa kanya, isang plano na nagpapahalaga sa reputasyon at impluwensya. Ngunit sa kabila ng perpektong imahe na kanyang ipinapakita, si Lucy ay nakadama ng malalim na kalungkutan. Ang kanyang ama, si Theodoro, ay isang napakahigpit at malupit na tao na hindi natutunan ni Lucy kung paano makuha ang kanyang pagmamahal o papuri. Si Evelyn, sa kabilang banda, ay tila mas nakatuon sa reputasyon kaysa sa kaligayahan ng kanyang anak. Sa tuwing magbibigay ng effort si Lucy sa pananamit, sa pakikisalamuha o sa kanyang pag-aaral, laging merong mga komento si Evelyn na hindi sapat ang kanyang ginagawa. Sa mga taong iyon, natutunan ni Lucy na ipakita ang isang imahe ng perpektong anak, ngunit sa loob ay natatakot siyang hindi niya kailanman matutugunan ang mga inaasahan ng kanyang mga magulang. Habang siya ay nagiging matagumpay sa labas sa kanyang puso, naramdaman niya ang labis na pagkukulang, isang walang katapusang paghahanap ng pagmamahal at pag-unawa na hindi niya kailanman naramdaman mula sa mga taong dapat ay pinakamalapit sa kanya. Nang natanggap si Lucy sa isang marangyang university sa Pilipinas, nakita niya ito bilang pagkakataon upang makahanap ng bagong simula. Dito, pinili niyang mag-aral ng kasaysayan ng sining. Isang bagay na nagdala sa kanya ng kaligayahan at pahinga mula sa mga kontroladong inaasahan ng kanyang mga magulang. Sa pag-aral ng Renaissance art at klasikong sining, natutunan ni Lucy ang kagandahan ng mga imperfection, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa sarili niyang buhay. Ngunit kahit sa universidad, hindi nakatakas si Lucy sa bigat ng pressure na maging perpekto. Bagamat mahusay siya sa kanyang akademikong larangan, nahirapan siyang makipagsabayan sa mga social gatherings ng campus. Para kay Lucy, ang mga ito ay paalala lamang ng mga debutante balls ng kanyang kabataan, kung saan ang bawat kilos at hitsura niya ay palaging sinusuri. Ang pagnanais niyang magtagumpay sa isang larangan na hindi kinokontrol ng kanyang mga magulang ay patuloy na nagiging isang hamon dahil sa mga panlabas na inaasahan. Sa isang art exhibit na dinaluhan ni Lucy bilang bahagi ng kanyang kurso, nakilala niya si Finn Calderon. Si Finn ay nagmula sa isang simpleng pamilya, isang bagay na bago kay Lucy na sanay sa mundo ng mga marangyang tao. Si Finn ay tahimik, tiwala sa sarili at hindi alintana ang opinyon ng iba, isang katangian na labis na hinangaan ni Lucy. Sa kanyang presensya, naramdaman ni Lucy ang isang kalmadong uri ng kaginhawaan na hindi niya kailanman nahanap sa loob ng kanilang marangyang tahanan. Nagsimula ang kanilang relasyon sa mga simpleng pag-uusap tungkol sa sining at unti-unti naging malalim ang kanilang koneksyon. Ipinakita ni Finn kay Lucy ang isang mas simpleng pamumuhay, malayo sa mga inaasahan at pribilehiyong kinagisnan niya. Sa piling ni Finn, natutunan ni Lucy na mag-isip ng ibang posibilidad para sa kanyang buhay. Isang tahimik at masayang buhay, malayo sa mga ambisyon ng kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng mga masasayang sandali kasama si Finn, mayroong mga anino ng pagsubok at hamon na dumarating na hindi maiiwasan ng kanilang relasyon. Sa pag-usad ng kwento, mas lumalalim ang mga intriga at mas marami pang emosyonal na labanan ang kakaharapin ni Lucy. Habang naging mas malapit sina Lucy at Finn, ipinakilala ni Finn ang kanyang pinsan, si Asher, sa buhay ni Lucy. Si Asher ay kabaligtaran ni Finn, impulsibo, puno ng misteryo, at may isang aura ng panganib na hindi pa nararanasan ni Lucy sa kanyang buhay. Si Asher ay may sariling mga personal na problema
at ito ay agad na naramdaman ni Lucy, ngunit sa kabila nito, may kakaibang atraksyon na nagsimula siyang maramdaman para sa kanya. Sa simula, ang relasyon nila ni Asher ay tila inosente, mga simpleng pag-uusap, biro, at minsang pakiramdam ng kilig. Si Lucy, na noon ay abala sa pagiging perpekto sa mga mata ng kanyang pamilya at ng lipunan, ay nakatagpo ng kakaibang kalayaan kay Asher. Bagamat alam niyang si Finn ang kanyang tapat na kasintahan, may bahagi ng kanyang pagkatao ang nahumaling sa bagong pakiramdam ng rebellion at kalayaan. Habang tumatagal, nagiging mas madalas ang kanilang pagkikita na hindi nalalaman ni Finn. Ang bawat pagtatagpo ay isang lihim na itinatago ni Lucy at unti-unti nahulog siya sa isang kasinungalingan na nag-uugnay sa kanya kay Asher. Hindi niya maitatanggi ang kakaibang atraksyon na nararamdaman niya para kay Asher, isang kombinasyon ng panganib at kasiyahan na nagdadala ng ibang emosyon na hindi niya natagpuan kay Finn. Habang lumalalim ang relasyon ni Lucy kay Asher, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkabagot at kalituhan sa kanyang damdamin. Hindi siya makapagdesisyon kung susundan ang tahimik at ligtas na buhay kasama si Finn o ang mas mapanganib ngunit mas makulay na buhay na inaalok ni Asher. Ang kanyang utak ay puno ng mga alalahanin, ngunit pilit niyang itinatago ang mga ito mula kay Finn na walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang damdamin, inanyayahan si Lucy ng kanyang mga magulang na bumalik sa kanilang tahanan upang pag-usapan ang plano sa kasal. Bagamat gustong-gusto ng kanyang mga magulang si Finn, ramdam ni Lucy na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng inaasahan ng kanyang pamilya para sa kanya, isang perpektong kasal na magpapatibay sa kanilang imahe sa lipunan. Sa panahong ito, mas lumala ang mga lihim ni Lucy. Hindi lamang niya itinatago ang kanyang relasyon kay Asher mula kay Finn, kundi pati na rin ang kanyang lumalalim na pag-aalinlangan tungkol sa kanyang hinaharap. Nais niyang maging masaya, ngunit hindi niya alam kung ang kasiyahang hinahanap niya ay matatagpuan sa seguridad na inaalok ni Finn o sa masalimuot at puno ng panganib na damdamin kasama si Asher. Habang lumalapit ang araw ng kasal, si Finn, bagamat tahimik at mapagpasensya, ay nagsimulang maghinala. Naramdaman niya ang pagbabago sa kilos ni Lucy, ang kanyang pagiging mailap at tahimik na hindi tulad ng dati. Pilit na pinipilit ni Finn na isantabi ang kanyang mga hinala, iniisip na ito ay bunga lamang ng stress ng paparating na kasal. Ngunit isang araw nahuli ni Finn ang hindi inaasahang pangyayari sina Lucy at Asher na magkasama sa kwarto at nagtatahlik, bagamat nakita niya ang konkretong ebidensya ng pagtataksil. Sapat na ang nakita niya upang magdulot ng matinding pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Hindi nagsalita si Finn tungkol dito agad. Sa halip, pinili niyang iwasan ang konfrontasyon at maghintay hanggang sa mismong araw ng kasal upang harapin si Lucy. Nais niyang bigyan si Lucy ng pagkakataon na magpaliwanag, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya na may isang bagay na hindi tama. Dumating ang araw ng kasal. Sa labas, tila isang perpektong seremonya, maganda ang dekorasyon, puno ang simbahan ng mga bisita, at ang lahat ng mga detalye ay maingat na pinlano ng kanyang mga magulang. Ngunit sa loob ng puso ni Lucy, may bumabagabag. Pinipilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan at ang hindi mapigilang pag-aalinlangan sa kanyang piniling landas. Habang nagsisimula ang seremonya, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Imbes na magsalita ng kanyang mga pangako, tumayo si Finn at nagsimulang ilahad ang kanyang mga hinala sa harap ng lahat ng mga bisita. Hindi siya sumigaw o nagalit. Sa halip, sa mahinahong boses, sinabi niya kay Lucy ang kanyang nalalaman tungkol sa relasyon nito kay Asher. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng simbahan, habang ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon kay Lucy. Bagamat sa simula, siya ay kalmado, hindi nakapagsalita si Lucy. Ang kanyang mga lihim ay nasa harap ng lahat at ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Asher. Wala sa kanyang sarili at puno ng emosyon, naglabas siya ng baril. Walang sino man ang inaasahang magiging ganito ang sitwasyon, ngunit bago pa man makagalaw si Finn o sino mang nasa paligid, isang putok ang narinig. Si Lucy, ang babaeng may dalawang magkaibang mundo sa loob ng kanyang puso, ay tinamaan at humandusay sa sahig. Sa kanyang huling mga sandali,
Hawak ni Finn ang kanyang kamay, sinusubukang isalba siya. Ngunit bago pa man dumating ang mga paramediko, pumanaw na si Lucy. Ang kasalan na sana isimbolo ng pagmamahalan at perpeksyon ay nauwi sa trahedya. Si Finn, na dati niya may pangarap ng isang tahimik at masayang buhay kasama si Lucy, ay iniwan na may puso na punuan ng sakit at pagkawasak. Si Asher. Ang dahilan ng lahat ng ito ay naaresto at kalaunan ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Matapos ang pangyayari, si Finn ay umalis sa kanyang trabaho at nagtungo sa isang malayong lugar, sinusubukan hanapin ang kapayapaan at kalimutan ang sakit ng kanyang mga alaala. Siya na minsang naniwala sa pagmamahal at kasiyahan, ay naglakbay palayo sa lahat dala ang bigat ng kanyang nakaraan. Samantala, si Asher ay naiwan sa kanyang piitan, dala ang mga alaala ng kanyang pagkakasala at ang mga kahihinatnan ng kanyang pagkakamali. Matapos ang trahedyang naganap sa araw ng kasal, nagbago ang buhay ng lahat ng mga sangkot. Ang mga pangarap at kasiyahang minsan nilang pinangarap ay nawala sa isang iglap at ang mundo nila ay tuluyang nasira. Si Finn, na minsang naniniwala sa isang simple at masayang buhay kasama si Lucy, ay nawala ng direksyon matapos ang kanyang pagkawala. Matapos ang libing ni Lucy, umalis siya sa kanyang trabaho at iniwan ang kanyang tahanan. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa, malayo sa mga alaala ng kasinungalingan at pagkakanulo. Nagtungo siya sa isang malayong lugar, sa isang maliit na bayang malapit sa dagat, kung saan sinubukan niyang maghanap ng kapayapaan sa katahimikan ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi niya naiwan ang sakit. Bawat araw, ramdam ni Finn ang bigat ng pagkawala ni Lucy at ang mga alaala ng kanilang relasyon. Madalas niyang tanungin ang sarili kung may magagawa pa siya upang maiwasan ang trahedya. Kung sana ay mas maagang kinausap niya si Lucy o kung mas naunawaan niya ang kanyang mga nararamdaman, maaaring naiwasan ang trahedya. Isang araw, habang nakaupo sa tabi ng dalampasigan, dumating si Ellie, isang dating kaibigan ni Lucy mula sa universidad. Matapos malaman ang sinapit ni Finn, nagpasya siyang hanapin siya. Si Ellie ay isang art historian at tulad ni Lucy, may malalim na pag-unawa sa sining at buhay. Sa kanilang mga usapan, unti-unting binuksan ni Finn ang kanyang damdamin at sa pamamagitan ni Ellie, natutunan niyang hindi niya kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng kasalanan at pagsisisi. Ang bawat pag-uusap nila ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na isipan ni Finn. Natutunan niyang hindi siya ang dahilan ng lahat ng nangyari at kahit gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan, may mga bagay na wala sa kanyang control. Sa pamamagitan ng pagkakaibigan kay Ellie, natutunan ni Finn na harapin ang kanyang sakit at magpatuloy kahit paunti-unti. Samantala, sa piitan, si Asher ay nanatiling tahimik, puno ng pagsisisi at galit sa sarili. Ang kanyang buhay ay naging isang bangungot na hindi niya matakasan. Minsan niyang minahal si Lucy, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng walang kapatawarang trahedya. Sa loob ng piitan, si Asher ay madalas bisitahin ng kanyang mga magulang at ilang mga kaibigan, ngunit hindi niya matanggap ang kanilang mga pagdalaw. Walang makapagbigay ng sapat na paliwanag sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Lucy. Minsan sa kalaliman ng gabi, naririnig niya ang mga alaala ng kanilang huling sandali, ang kanyang mga emosyon, ang ingay ng baril, at ang pagbagsak ni Lucy sa harap niya. Ngunit sa kabila ng madilim na landas na tinatahak niya, may isang tagapagbigay ng pag-asa na dumating sa kanyang buhay. Si Father Michael, isang pari na regular na bumibisita sa mga bilanggo, ay nagpakita ng malasakit kay Asher. Bagamat una itinanggihan siya ni Asher, hindi siya sumuko. Ibinahagi ni Father Michael ang mga kwento ng pagbabagong loob at pagpapatawad. Sinabi niya kay Asher na kahit gaano kalalim ang pagkakasala, may paraan upang makahanap ng kapayapaan. Minsan sa isang pag-uusap nila, tinanong ni Father Michael si Asher, "Hindi ba oras na para patawarin mo ang sarili mo?" Hindi agad sumagot si Asher, ngunit unti-unti, nagsimulang bumukas ang kanyang puso sa posibilidad ng kapatawaran, hindi lamang mula sa iba, kundi mula sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga taon, dahan-dahang natutunan ni Finn na patawarin si Lucy, si Asher,
at higit sa lahat ang kanyang sarili. Sa tulong ni Ellie, bumalik si Finn sa mundo ng sining, ang tanging bagay na minsang nagdala ng kaligayahan kay Lucy. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na art gallery kung saan nakilala niya ang mga taong may katulad na interes at pagmamahal sa sining. Ang paggawa ng mga exhibit ay naging paraan niya upang makapagbahagi ng mga alaala ni Lucy at maipakita ang kanyang pagmamahal sa sining na minsang nagbigay ng liwanag sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, si Asher ay nagsimulang makahanap ng kapayapaan sa loob ng piitan. Hindi naging madali ang kanyang landas, ngunit sa tulong ni Father Michael at sa sarili niyang pagsusumikap, natutunan niyang humingi ng tawad sa mga nasaktan niya at higit sa lahat, humingi ng tawad sa kanyang sarili. Hindi na kailanman bumalik sa dati ang kanilang mga buhay, ngunit natutunan nilang magpatuloy. Ang kanilang mga puso ay puno ng mga alaala ng isang pagmamahal na nasira, ngunit sa kabila ng lahat, nahanap nila ang kapatawaran at kapayapaan. Ang kwento ni na Lucy, Finn at Asher ay isang kwento ng pagkawala, pagkakasala at trahedya. Ngunit higit pa rito, ito ay isang kwento ng paghahanap ng tunay na kaligayahan, pagmamahal, at ang mahirap ngunit mahalagang landas ng pagpapatawad sa iba at sa sarili. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na upload.